May isang sandali ng matalim na kuryente kapag natanggal ang maskara. Kapag napagtanto ng isang masamang tao na nakikita mo siya, talagang nakikita, hindi ka na bibilin sa kanilang alindog, papuri o peke nilang pag-aalala. Nahuli mo ang manipulasyon habang ginagawa pa lang. At ngayon alam nila na alam mo, doon nagsisimula ang pagbabago. Nagbabago ang mga taktika nila mula sa palihim pumunta sa sadyang maingat, mula sa matamis pumunta sa stratehiko. Hindi mo ito iniisip lang. Pumasok ka na sa psycholohikal na digmaan, pero ito ang katotohanan. Hindi mo kailangang tumugon ng may galit o takot. Ang mga Stoic, sina Marcus, Aurelius, Epictetus, Seneca, ay hinarap ang pagtataksil, panlilinlang at mga laro ng isip sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Napag-aralan nila kung paano panatilihing buo ang kanilang kaluluwa sa gitna ng kaguluhan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na bagay na ginagawa ng mga masamang tao kapag nalaman nilang nahuli na sila at kung paano harapin ang bawat isa gamit ang Stoic na kalinawan, lakas at katahimikan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kapayapaan, pag-aari ng iyong kamalayan, at pagtanggi na pabayaan kang manipulahin. Kung naranasan mo na ang hapdi ng pagiging ginamit o ang kapangyarihan ng pagkakita sa likod nito, para ito sa iyo. Mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe para patuloy kang magkaroon ng ganitong uri ng karunungan sa iyong tabi. Tara, simulan natin. Una, sinusubukan nilang baligtarin ang kwento. Sa sandaling malaman ng isang manipulator na nakikita mo sila, hindi sila sumusuko, lalo pa silang bumabangon. Isa sa mga unang gagawin nila ay subukang baligtarin ang kwento. Nararamdaman nila na bumagsak na ang ilusyon, natanggal na ang maskara, at sa halip na aminin, nagmamadali silang baguhin ang kwento. Bigla, hindi ikaw ang nakakita. Ikaw ang sobra ang reaksyon. Masyado kang sensitibo, emosyonal o gumagawa lang ng kwento. Ginagampanan nila ang biktima, umaasang malilito ka, mapapahiya, o magdududa ka sa sariling linaw ng pag-iisip. Hindi ito simpleng pagtanggi, ito ay stratehiya. Ito ay tungkol sa pagbabaligtad ng dinamika ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapaduda sa sarili habang kinukuha nilang muli ang kontrol kung paano nakikita ng iba ang sitwasyon. Hindi lang ito gaslighting. Ito ay tungkol sa pagdiskredit ng iyong pananaw bago pa man ito maging malakas. Epektibo ito dahil tinatamaan nito ang iyong kahinaan, ang iyong hangaring maging patas, huwag magpadalos-dalos at huwag magmukhang masama. At maging totoo tayo, karamihan sa mabubuting tao ay ayaw ng gulo. Gusto nila ng solusyon. Ginagamit ng mga manipulator yan sa kanilang pabor. Pinagkakatiwalaan nila ang iyong emosyonal na talino, iyong empathy, at ang pag-aalinlangan mong maghusga agad. Doon pumapasok ang panganib kapag nagsimula kang ipagtanggol ang iyong nalalaman para lang mapakinggan o paniwalaan. Dito nag-aalok ang stoicism ng isang bihira at makapangyarihang paraan, isang daan palabas na hindi nangangailangan ng emosyonal na digmaan. Hindi pasibo ang mga Stoic. Sadyang maingat sila. Naiintindihan nila ang halaga ng katotohanan pero pati na rin ang gastos ng palaging pagpapatunay nito. Hindi naglalakad si Marcus Aurelius na nakikipagtalo sa mga sinungaling. Pinili niyang mamuhay sa paraang ginagawa ang mga kasinungalingan na walang kapangyarihan. Naniniwala siya sa kalinawan sa pamamagitan ng karakter, hindi pagtatalo. Sabi, "Niyamando kung may makakapatunayan na mali ako at maipapakita ang aking pagkakamali, masaya akong magbabago. Pero kung hindi, ipagpapatuloy ko ang aking landas." Ito ang pag-iisip na kailangan mo kapag may nagtangkang baluktutin ang iyong realidad. Sa halip na magmadaling itama ang kwento, humayo ka muna. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang ikot ang kanilang bersyon. Hindi mo kailangang makipagtunggali sa mga kasinungalingan. Kailangan mo lang ipakita ang sarili mo nang may katatagan, katahimikan at katotohanan. Hindi ito katahimikan, ito ay stratehiya. Kapag tumigil kang makisawsaw sa kanilang drama, inalis mo ang hangin sa kanilang apoy. Dinakip mo sila sa kawalan ng reaksyon na siyang pinapakain nila. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka masasaktan. Masasaktan ka.
Masakit ang hindi maintindihan. Nakakainis ang mapagbintangang ikaw ang mali dahil malinaw ang nakikita mo. Pero tinuturuan tayo ng Stoicism na ang emosyonal na sakit ay hindi patunay na may mali. Ito ay patunay na may mahalaga. At kapag may mahalaga, sulit itong ipagtanggol, hindi sa galit, kundi sa focus. Pinananatili mo ang iyong posisyon sa pamamagitan ng pag-alala nito. Hindi ka responsable sa kwento ng iba. Ikaw ang responsable sa kung paano mo isinasabuhay ang sayo. Hayaan mong tawagin kang dramatiko. Hayaan mong tawagin kang paranoid. Ang mga nakakakilala sa iyong karakter ay makikita ang katotohanan sa pagdaan ng panahon at ang hindi naman ay hindi talaga kailanman makakakita. Ito pa lamang ang unang galaw sa kanilang aklat ng laro kapag nabigo ang pagbabaliktad ng kwento o naging napakapagod na. Madalas silang lumipat sa mas nakakabagabag na bagay, ang pagpapanggap na walang nangyari. Susunod yan, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin kapag may nagtangkang burahin ang pinsala sa pamamagitan ng katahimikan at bakit hindi iyon kapayapaan kundi isa pang uri ng kontrol. Pangalawa, nagpapanggap silang walang nangyari. Pagkatapos na matanggal ang maskara at makita ng manipulator na nahuli mo na siya, may ilan na hindi sumasabog sa galit. Tahimik sila. Hindi dahil umatras, kundi dahil nagpapanggap. Bigla silang kumikilos na parang walang nangyari. Walang paghingi ng tawad, walang pag-ako ng responsibilidad kundi isang maingat na, "Hey, kumusta ka na?" O isang simpleng komento sa iyong social media. Sinusubukan nilang makabalik sa iyong buhay na parang normal ang lahat. Hindi ito kahihiyan o pagkahiya. Hindi rin ito pagtanggi. Ito ay pinag-isipang kilos, isa itong pagsubok. Pinagmamasdan ka, nila. Gusto nilang makita kung tatanggapin mo ba silang parang dati. Makikipag-usap ka ba tulad ng dati? Tatawa tulad ng dati? Bababa ang iyong guard tulad ng dati? Gusto nilang malaman kung buo pa rin ang imahe nila sa iyong paningin. At kung ganun nga, kung sasagot ka na parang walang nangyari, sila ang panalo. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagduda ka. Epektibo ang taktika na ito dahil tinatamaan nito ang iyong kahinaan, ang iyong kagustuhang maging patas, huwag magpadalos-dalos at huwag magmukhang masama. At maging totoo tayo, karamihan sa mga mabubuting tao ay ayaw ng gulo. Gusto nila ng solusyon. Ginagamit ito ng mga manipulator bilang kalamangan. Pinagkakatiwalaan nila ang iyong emosyonal na talino, ang iyong empatiya, at ang iyong pag-aatubiling maghusga ng mabilis. Dito pumapasok ang panganib. Kapag nagsimula kang ipagtanggol ang iyong nalalaman para lang marinig o paniwalaan, dito nag-aalok ang Stoicism ng isang bihira at makapangyarihang daan palabas na hindi nangangailangan ng emosyonal na digmaan. Hindi pasibo ang mga Stoic. Maingat sila. Naiintindihan nila ang halaga ng katotohanan pero pati na rin ang gastos ng palaging pagpapatunay nito. Hindi naglalakad si Marcus Aurelius na nakikipagtalo sa mga sinungaling. Pinili niyang mamuhay sa paraang ginagawa ang mga kasinungalingan na walang kapangyarihan. Naniniwala siya sa kalinawan sa pamamagitan ng karakter, hindi pagtatalo. Sabi niya, kung may makakapatunayan na mali ako at maipapakita ang aking pagkakamali, masaya akong magbabago, pero kung hindi, ipagpapatuloy ko ang aking landas. Ang ganitong pag-iisip ang kailangan mo kapag may nagtangkang baluktutin ng iyong realidad. Ang emosyonal na distansya ay hindi pagiging malamig, ito ay pagiging matalino. Kapag may sumunod sa iyo na nasaktan ka na may init ng loob, pero walang pag-ako ng kasalanan, hindi mo kailangang isara ng mariin ng pinto, pero kailangan mong tumayo sa harap nito. Huwag magmadaling makipag-ugnayan muli. Magmasid, hayaan, ang kanilang mga kilos ang magsalita, hindi lang ang kanilang mga salita. Iyan ang anyo ng matalinong pag-iisip. Hindi ito kapaitan o pagiging matigas ang ulo. Ito ay pagpili na huwag paloko ng ginhawa ng pagiging pamilyar. At kung nakakaramdam ka ng guilt dahil hindi mo tinanggap ang biglaang pagiging palakaibigan nila, tandaan, ang pagpapatawad ay tungkol sa pagpapalaya sa bigat, hindi sa pagpapalaya sa karunungan. Maaari mong pakawalan ang sama ng loob nang hindi nagpapanggap na hindi nangyari ang pinsala. Maaari kang magpatuloy nang hindi iniimbitahan
ang isang tao pabalik sa parehong lugar sa buhay mo. Sasabihin sa iyo ng mga Stoic na masyadong mahalaga ang iyong kapayapaan para ipagsugal sa panlabas na anyo. Wala kang utang na loob sa kahit sino ng iyong tiwala. Utang mo sa sarili mo ang iyong katinuan. Ang yugto na ito, ang pagpapanggap, ay maaring mas nakakabagabag kaysa sa lantad na alitan. Nilalaro nito ang iyong empatiya at tinutuksukang isantabi ang iyong mga likas na pakiramdam para lang sa panlipunang pagkakaisa. Ngunit ang pagkakaisang nabuo sa katahimikan ay hindi kapayapaan. Isa itong palabas, at kapag nabigo ang palabas na ibalik ka sa ayos, kapag ang tahimik mong mga hangganan ay mas malakas ang sinasabi kaysa salita, kadalasan dito pumapasok ang mga manipulator sa susunod na hakbang. Kung hindi gumana ang alindog at pagpapanggap, lumilipat sila sa paninira, pero hindi sa harap ng lahat. Sila ay pumupunta sa lugar na akala nila ay hindi mo maririnig sa likod ng mga saradong pintuan. Tingnan natin kung ano ang nangyayari kapag hindi sila napapaamo ng pagkakalantad, kundi lalo silang nagiging mapanakit ng palihim. Kung nakita mong mahalaga ang mga pananaw na ito, ipaalam mo sa pamamagitan ng pagkomento ng o sa ibaba. Mahalaga ang iyong opinyon at gusto kong marinig ito. Pangatlo, sinusubukan nilang sirain ka sa likod ng mga saradong pinto. Kapag may isang toxic na tao na napagtanto na nakita mo na ang likod ng kanilang palabas, natitinag sila. Ang kanilang kontrol ay nakasalalay sa iyong pagkalito, pagdududa at katahimikan. Ngayon nawala na iyon. At ang pumalit dito ay takot. Takot na mabunyag, mapawalang sala o mawalan ng kabuluhan. Madalas itong nauuwi sa isang mas mapanlinlang na bagay, paninira, pero hindi ang halatang uri. Hindi ka nila haharapin ng diretsyo, hindi sila makikipagtalo sa harap mo. Sa halip, pumupunta sila sa likod mo kung saan ligtas silang umatake. Dito nagsisimula ang mga bulong, mga tahimik na pagbaluktot ng iyong mga salita, maling paglalarawan sa iyong mga desisyon, mga komentong tila may malasakit pero ang layunin ay maghasik ng pagdududa sa iba. Nag-aalala lang ako para sa kanila. O kaya, ibang-iba ang kilos nila nitong mga huli. Nilalason nila ang paligid mula sa dilim, sinusubukang pagdudahan ng iba ang iyong integridad habang pinananatili ang imahe ng inosente. Isa itong palabas at ikaw ang kontrabida sa kanilang muling isinulat na kwento. Ang nakakasira sa taktika na ito ay madalas hindi mo napapansin na nangyayari ito hanggang sa maapektuhan na nito kung paano ka tinitingnan ng mga tao. At kapag nalaman mo, ang natural na reaksyon ay ipagtanggol ang sarili, tumugon sa kanilang atake. Gusto mong linisin ang pangalan mo. Gusto mong malaman ng mga tao ang totoong nangyayari. Pero heto ang panganib. Kapag pumasok ka na sa ganung laban, talo ka na dahil sila ang nagdidikta ng laro. Dito nag-aalok ang Stoicism ng matibay na estratehiya. Sinulat ni Seneca na ang tunay na tanda ng dakilang isipan ay ang kakayahang tumaas sa ibabaw ng mga insulto. Hindi dahil sa kahinaan ay baliwalain ang mga ito, kundi dahil pinipiling hindi kontrolin ng mga ito ang sarili. Hindi mo mapagtatalo ang isang taong dedikadong baluktutin ng iyong imahe. Ang magagawa mo ay siguraduhing ang iyong mga kilos ay consistent at matibay na hindi kayang baliin ng mga kasinungalingan sa paglipas ng panahon. Mamuhay ka nang naaayon sa iyong mga prinsipyo hanggang sa maging malinaw ang pagkakaiba ng kung sino ka at ng sinasabi nila tungkol sa iyo. Hindi ibig sabihin nito ay manahimik ka dahil natatakot ka. Ibig sabihin nito ay maingat kang pumipili ng salita at kilos. Sasagot ka ng malinaw kung kinakailangan, pero hindi ka lulusot sa gulo ng pakikibaka sa reputasyon. Naniniwala ang mga Stoic na ang reputasyon ay hindi natin ganap na kontrolado. Ang mahalaga ay ang ating karakter, ang ating mga desisyon, at ang paraan ng ating pamumuhay kapag walang nakatingin. Kung sinisira ka sa pribado, hayaang ang buhay mo sa publiko ang magpahayag ng katotohanan. Hayaang ang iyong presensya ang sumalungat sa mga tsismis. Hayaan ang panahon ng gumawa ng trabahong hindi magagawa ng salita. Ang katotohanan, hindi tulad ng tsismis, ay hindi nagmamadali. Ipinapakita ito sa mga pattern, hindi sa maiikling pahayag.
Maari kang mawalan ng ilang tao sa daan. Yung mga madaling maghusga, mabilis maniwala sa madali. Pero ang iyong mapapanatili ay mas mahalaga. Ang iyong paggalang sa sarili, ang iyong kapayapaan, at ang kakayahang tumingin sa salamin ng hindi natatakot. Huwag sayangin ang enerhiya sa pagsubukang kontrolin ang iniisip ng iba kung alam mo na ang tunay na nangyayari. Pero maging handa. Dahil kapag hindi naging matagumpay ang tahimik na paninira at hindi ka bumalik na parang walang nangyari, maraming manipulator ang lilipat ulit. Susubukan nila ang ibang paraan, hindi paninira kundi panlilin lang. Magpapakita sila ng bagong bersyon ng kanilang sarili. Bigla silang magiging mas maunawain, mas mabait, mas may kamalayan sa sarili. Pero ito ba ay paglago o pain? Yan ang susunod nating tatalakayin. Pag-usapan natin kung paano ginagamit ng ilan ng pagbabago hindi para sa paglago, kundi para muling makontrol ka. Pang-apat, bigla silang magbabago para makuha kang muli. Kapag nabigo ang mga direktang taktika, kapag hindi na kumapit ang mga kasinungalingan, kapag hindi na naging epektibo ang kanilang alindog, at kapag bumaligtad ang paninira, may mga manipulator na hahawak sa isang mas mapanlinlang na gamit, ang ilusyon ng pagbabago. Hindi na sila nakikipagtalo. Hindi na nila itinatanggi ang kanilang mga ginawa. Sa halip sila ay lumiliko. Bigla silang naging mas malumanay, mas may kamalayan sa sarili. Sinasabi nila ang mga tamang bagay. Nag-aalok ng di inaasahang suporta o kahit humihingi ng tawad, isang bagay na dati ay hindi nila magagawa. Pero kapag tiningnan mo ng mabuti, hindi ito tunay na pagbabago. Isang estratehiya ito. Hindi sila nag-e-evolve, nag-a-adjust lang sila. At ang gusto nila ay hindi paghilom, kundi ang makabalik sa iyong buhay. Napakalito nito, lalo na kung gusto mo sanang maniwala na kaya nilang magbago. Marahil umaasa ka pa nga. Nakikita mo silang tumutulong, naroroon sinasabi ang mga bagay tulad ng, marami akong pinag-iisipan nitong mga huli o gusto kong magbago, at pansamantala, para bang may pag-asa na maaaring mag-iba ang lahat, na ang bersyon nila na inaasahan mo ay nandito na. Pero dito mahalaga ang kalinawan kaysa pag-asa. Kasi ang mga mapanlinlang na tao ay hindi nagbabago dahil sa paglago. Nagbabago sila sa pamamagitan ng pag-adjust ng mga taktika na epektibo sa iyo. Kung hindi gumagana ang guilt, gagamitin nila ang alindog. Kung mabigo iyon, susubukan nila ang pagpapakita ng pagsisisi. Dito, pumapasok ang stoicism, hindi para puksain ang pag-asa mo, kundi para patalasin ito. Pinayuhan ni Marcus Aurelius na huwag maging tulad ng mga sumakit sa atin. Sinabi niya, ang pinakamainam na paghihiganti ay ang hindi maging tulad ng iyong kaaway. Ibig sabihin, hindi tayo tumutugon sa emosyonal na pain sa pamamagitan ng emosyonal na desisyon. Ang Stoic ay hindi sumusulpot ng galit, hindi nagmamadali, at hindi natutunaw sa unang senyales ng pagbabago ng tono. Pinagmamasdan nila. Sinusubaybayan ang mga pattern, hindi ang mga sandali. Kasi ang tunay na pagbabago ay hindi malakas, ito'y tahimik. Hindi ito dumarating na may anunsyo. Lumilitaw ito araw-araw sa pagiging consistent, mapagpakumbaba at pagwawasto sa sarili. At higit sa lahat, hindi ito nangangailangan ng instant na tiwala. Naranasan ko isang pagkakataon na may malapit sa akin na nahulog sa bitag na ito pagkatapos ng mga buwan ng pagpapababa ng halaga at emosyonal na manipulasyon. Nang umatras siya, nagbago ang lahat sa ibabaw. Ang parehong tao na minsang nilait ang kanyang mga hangganan ay nagsimulang purihin ang kanyang lakas. Nag-alok ng suporta, pinag-usapan ang pagpunta sa therapy, at ginamit pa ang mga salitang halos kapareho ng sinabi niya sa kanilang mga pagtatalo, salita sa salita. Tila totoo ito. Sa maikling panahon, siya ay humupa. Dahan-dahan niya silang pinapasok muli. Pero hindi nagtagal, bumalik ang mga pattern, bumalik ang mga tahimik na kritisismo. Nilabag ang mga hangganan. Ang pagsisisi ay isang palabas lamang upang muling makuha ang emosyonal na access. Hindi siya tinanggap pabalik ng may katapatan, tinukso siya. Dito nagiging delikado ang pekeng pagbabago. Hindi ito dramatiko, ito ay planado.
Binibigyan ka nito ng sapat na pag-asa para pababain mo ang iyong depensa. At kapag nangyari iyon, tahimik na nire-reset ang siklo. Ang paraan ng Stoic ay pahalagahan ang iyong mga pakiramdam, pero salain ito sa pamamagitan ng rason. Maging magalang, maging mabait, pero panatilihing nakasara ang iyong emosyonal na pintuan hanggang magawa ng panahon ang kanyang tungkulin. Magmasid sa consistency, hindi sa alindog. Hindi kailangang ipahayag ng pagbabago ang sarili nito, ipinapatunay nito ang sarili. At kahit ganoon, hindi ka obligado na itayo muli ang sirang bagay. Ang pagpapatawad ay hindi pa anyaya. Ito ay pagpapalaya. Ngunit, para sa mga hindi ka matutukso ng pagbabago, may isa pang hakbang pa. Mabagal ito, tahimik, at nakakasagasa. Kapag hindi na gumagana ang alindog, sinisimulan ng ilang manipulator na subukan ang iyong mga hangganan. Hindi sa pamamagitan ng halatang paglabag, kundi sa pamamagitan ng unti-unting pagdudurog nito, isang pulgadang paisa-isa. Pag-usapan natin kung paano nagiging manipulasyon ang banayad na pagdiin at bakit napapansin ito ng Stoic bago pa man masira ang pinto. Kung naging mahalaga sa iyo ang mga insight na ito, ipaalam mo sa pamamagitan ng pag-comment ng oo sa ibaba. Mahalaga ang iyong mga saloobin at gustong-gusto kong marinig ang mga ito. Panglima, dahan-dahan nilang sinubukan ang iyong mga hangganan. Kapag napagtanto ng isang manipulative na tao na nawala na ang kontrol nila sa iyo, bihira silang umalis ng hindi sinusubukang bumawi ng teritoryo. Pero sa halip na pumasok ng pasabog, tahimik nilang sinusubukan ng mga pader. Nagsisimula sila sa maliliit na bagay, maaring isang tila inosenteng text na naalala kita o isang malabong komento sa isang post mo. Ito ang digital na katumbas ng pagtap sa salamin para tingnan kung mabibiyak. Hindi ito mga inosenteng kilos, mga panukat ito. Maliit at kalkulado nilang galaw upang sukatin kung ang iyong mga hangganan ay totoo o pansamantala lang. Kapag tumugon ka, iniintindi nilang pahintulot iyon. Kapag ipinaliwanag mo, tinatrato nilang negosasyon. At kapag hindi mo sila pinansin, bahagyang inaangat nila ang presyon hanggang sa tumama sila sa matibay na harang o makahanap ng paraan pabalik. Dito madalas nahuhulog ang mga tao sa mga siklo na akala nila ay nilisan na nila. Hindi dahil may ginawang sobra ang manipulator, kundi dahil ang pressure ay banayad at pamilyar. Mas madali raw tumugon kaysa ipanindigan ang hangganan. Mas madali maging magalang kaysa maging matatag. Pero sa pilosopiyang Stoiko, ang mga hangganan ay hindi ipinapahayag sa salita lamang. Ito'y isinasabuhay sa pamamagitan ng disiplina. Tinuturo ni Epictetus na ang tanging tunay na kontrol natin ay ang ating sariling tugon. Hindi natin makokontrol ang mga pagsubok ng iba, pero makokontrol natin ang pintuan. At minsan, ang pinakamalakas na hangganan ay ang katahimikan. Nakita ko ito nang mangyari kay Jordan. Matapos ang mga buwan ng pagkilala sa pattern ng emosyonal na manipulasyon at gaslighting mula sa isang malapit sa kanya, nagtakda siya ng malinaw na hangganan. Walang kontak na muli. Matatag siya, kalmado at magalang, pero hindi naman nakipagtalo ang kabilang partido, naghintay sila. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang isang mensahe, maikli, magiliw at malabo. Sapat lang para muling magduda at buksan ang emosyonal na pinto. Sumunod ang isang biro sa isang group chat. Isang mutual na kaibigan ang nagsabi. Tinanong, kanila kamakailan sabi nila namimiss nila ang energy mo. Ang lahat ay parang magaan, parang aksidente lang, pamilyar. Pero bawat sandali ay isang pagsubok. Halos tumugon si Jordan, hindi dahil nakalimutan niya ang nangyari, kundi dahil ayaw niyang magmukhang malamig. Ito ang sinasamantala ng manipulasyon, hindi ang kahinaan mo, kundi ang lakas mo, ang kabaitan mo, ang kagustuhan mong maging patas. Hindi sinasabi ng daan ng Stoiko na maging malupit ka. Sinasabi nito na maging matatag ka. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa mga taong binaliwala na ang katotohanan. Hindi mo kailangang tumugon sa bawat bulong na nilalayong painitin ka para bumalik sa gulo. Ang kapayapaan mo ay hindi bastos. Ito ay proteksyon. Ang pagpapanatili ng hangganan, lalo na kapag tahimik at tuloy-tuloy, ay nagpapadala ng mas malakas
na mensahe kaysa sa anumang pagtatalo. At sa paglipas ng panahon, ang mensaheng iyon ay hindi na matatawaran. Hindi na ako available para sa mga laro mo. Ngunit hindi lahat ay tatanggap ng mensaheng iyon ng maayos. Kapag hindi naging epektibo, ang banayad na presyon kapag hindi ka nabasag ng alindog, guilt o katahimikan, madalas ang manipulator ay gagawa ng huling hakbang. Tatalikod siya sa iyo at tutungo sa iba. Magsisimula siyang magbuo ng kwento, hindi para ibalik ka, kundi para tuluyang idiskredito ka. Dito tayo pupunta sa susunod, pag-usapan natin ang pag-iisa, paninirang puri, at kung paano binibigyan ka ng stoicism ng lakas para magtagumpay sa parehong mga hamon. Pang-anim, iniiwasan o dinidiskredito ka nila sa iba kapag ang lahat ng pagsubok nilang manipulahin ka ng direkta ay nabigo. Kapag ang guilt, alindog, sabota at banayad na presyon ay lahat nabigo sa pader na itinayo mo, maraming manipulator ang bumabalik sa isang huling taktika, ang pag-iisa. Kung hindi ka na nila makontrol, susubukan nilang kontrolin kung paano ka tinitingnan ng iba. Kumikilos sila sa likod ng mga eksena, bumubulong ng sapat lang para maghasik ng pagdududa sa mga tao sa paligid mo. Hindi ito isang buong atake, parang unti-unting pagguho ito. Ipinapakita kanila bilang malayo, hindi matatag o mahirap pakisamahan. Sasabihin nilang nag-aalala sila sa iyo o gusto lang ng kapayapaan, habang muling isinusulat ang kwento para sila ang maging makatwiran at ikaw ang problema. Ito ay psychological warfare na nakabalot sa pag-aalala. Matindi ang taktika na ito dahil pinapaisip ka nito sa sarili mong katatagan. Bigla na lang mananahimik ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Mawawala ang mga imbitasyon, parang hindi mo na maaabot ang mga oportunidad. Hindi mo lang iniisip yon. Totoo ito. At ito ay dinisenyo para ihiwalay ka, para maramdaman mong nag-iisa ka hindi sigurado, at sa huli mas malamang na bumigay ka. Ito ang inaasam ng manipulator. Hindi ang tuluyang pagwasak sa'yo, kundi ang pagodin ka hanggang bumalik ka o manatiling tahimik. Sa sandaling ito, nagiging lifeline ang pilosopiyang stoiko. Ang instinct ay lumaban, magpaliwanag, ipagtanggol, itama ang kwento. Pero tinuturo ng Stoicism ang pagpipigil. Sinulat ni Marcus Aurelius na ang isang bagay na dapat hawakan ng mahigpit sa buhay na ito ay ang mabuhay ng totoo at tama at maging matiisin sa mga hindi ganoon. Hindi ito pagiging pasibo, kundi kapangyarihan. Hindi ka nangangampanya para sa mga kaalyado. Hindi mo hinahabol ang bawat chismis. Patuloy kang nagpapakita ng naaayon sa kung sino ka talaga. Pinapayagan mo ang mahabang landas ng katotohanan na malampasan ng panandaliang usap-usapan. Alam ng isang stoiko na ang reputasyon kung totoo ay hindi kailangang iligtas. Kailangan lang nito ng panahon. Ang iyong karakter na ipinapakita ng tuloy-tuloy ay magiging patunay na hindi matitinag ng smear campaign. Makikita ng mga taong mahalaga ang likod ng palabas. At ang mga hindi mo naman sila kailangan sa tabi mo. Kalayaan, hindi kontrol ang iyong sandata. Hindi ito magdadala ng palakpakan ngayon pero poprotektahan nito ang kapayapaan mo bukas, hindi madali. Ang katahimikan ay maaaring parang nakakapanghihina. Ang mga maling kwento ay maaaring makapaso lalo na kung galing sa isang dating nagmamalasakit sa iyo. Pero sa sakit na iyon may malalim na kalayaan. Madalas mong mapagtanto na hindi mo na kailangang kontrolin ang opinyon ng iba. Kailangan mo lang pamahalaan ang iyong integridad at iyan ay hindi nila matatapakan. Hindi naghahanap ng paghihiganti ang stoiko kundi pagkakatugma. Buhay ka ng malinaw, totoo, hanggang ang anumang itinatayo sa kasinungalingan ay kusang bumagsak. Walang kontra-atake, walang sagot sa paninirang puri, puro tahimik at matatag na disiplina. Diyan ka nananalo, hindi lang laban sa kanila kundi para sa sarili mo. At kapag tumigil na ang mga laro, kapag nawala ang lakas ng kanilang mga pagsubok at nanatili ang kalinawan mo, ang natira ay isang bagay na bihira, tunay na kalayaan. Isang bahagi na hindi kailangan ng palabas, patunay o pahintulot. Iyan ang kapangyarihan ng pagtingin sa likod ng maskara at pananatili sa iyong ugat habang ito ay gumuho. Kung nakaranas ka ng ganitong laban, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa.
at hindi ka walang kapangyarihan, buhay pa ang karunungan ng mga Stoiko dahil epektibo pa rin ito. Hindi lang ito filosofiya, ito ay kaligtasan. Kung nahanap mong mahalaga ang mga pananaw na ito, ipaalam mo sa akin sa pamamagitan ng pagkomento ng oo sa ibaba. Mahalagang marinig ang kwento mo. Kapag nakita mong tumama ito sa'yo, huwag mo itong itago sa sarili mo. I-like ang video na ito, mag-subscribe at ibahagi ito sa isang taong dumaraan sa apoy ng mga pekeng tao. Kailangan nilang malaman na hindi sila baliw. Gising na sila. Kapag mas natutunan nating tumugon ng may karunungan, hindi digmaan, mas magiging malakas tayo. Kaya mo to. Maging matalas, maging matatag, maging hindi matitinag, at magkita tayo sa susunod.